Totoo nga ba na merong posibilidad na itong Magnolia Chicken Templados ay maging independent team na? Meron kasing mga umiikot na balita ngayon sa social media na ang SMC daw ay binabalak na ibenta yung mga teams nito. Pero syempre ang SMC hindi naman yan ibebenta ang San Miguel dahil ito ang flagship team nila. Dala-dala niyan ang pangalan ng kanilang pinakapopular na produkto, ang San Miguel Beer. At syempre Barangay Ginebra hindi yan ibebenta ng SMC dahil ito ang pinakapopular na team sa liga at nagagamit nila syempre yung popularidad nito para magbenta ng mga produkto nila. So ibig niya sabihin, ang natitira na lang talaga dyan ay Magnolia. Baka itong Magnolia na talaga ang ibebenta ng SMC at ang matitira na lamang dyan ay itong San Miguel at Ginebra. Kung mabenta itong Magnolia, magiging independent team yan dahil iba na ang magiging may-ari. Kung sa bagay, hindi na ito bago para sa Magnolia dahil kung inyong magugunita, noong pumasok sa PBA itong Magnolia, independent team yan. Ang may-ari ay ang mga Ayala, si Don Jaime Sobel de Ayala, kung inyong matatandaan do sa mga long-time fans na ng PBA. So, ibig nito sabihin, kung magiging independent team ang Magnolia, baka makabubuti pa yan para sa kanila dahil at least hindi na nila poproblemahin yung pagiging paborito ng SMC itong Ginebra at San Miguel. Ibig sabihin, sa kanila na magfo-focus talaga yung management na kung sino mang team ang bibili sa kanila. Ang tanong na lamang ngayon ay kung sino kaya ang kumpanya na bibili sa Magnolia. Sigurado magiging mataas ang asking price nito at alam naman natin na at least good news sa PBA kung magkakaroon ng isa pang independent team. Ngayon, ang tanong na lamang ay kung totoo ba ang balitang ito. Sa tingin ko, hindi pa natin matitiyak pero kung ikaw ang Magnolia, maganda siguro nga na mapunta na sila sa ibang kumpanya dahil at least mafo-focus na yung may-ari nito na sila sa kanila. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan mahati yung attention nila sa iba't iba pa na mga teams katulad ng Ginebra at SMB. Samantala naman may mga bali-balita na itong si Chris Newsome baka eventually mapunta na dito sa TNT Tropang Giga. Marami kasi naniniwala na siguradong hindi masaya si Newsome dito sa nangyari sa Meralco na ang agang nag-exit dito sa Philippine Cup. Sayang dahil sila pa naman ang defending champion. Kaya marami naniniwala na itong si Newsome ay mapupunta na yan dito sa ibang mga teams ngayon. Pero syempre ang merong inside track dyan ay ang TNT Tropang Giga. Para doon sa magtatanong bakit kukunin ng TNT itong si Newsome, dito kasi si Jordan Heading ay hindi pa 100% at alam natin na si Jason Castro at rin ng Batak ay meron pa mga injury. Kaya mas kinakailangan ngayon ng TNT itong si Chris Newsome. Kung sakasakali nalilipat si Newsome dito sa TNT, asahan natin na magaganap yan pagkatapos ng season na ito at hindi bago. O ibig sabihin, hindi lilipat si Newsome ngayong semifinals. Mangyayari yan pagkatapos nitong season na to, if ever nga. Kaya sigurado na magiging maganda ito para dito sa TNT Tropang Giga. Lalo na alam naman natin yung kalibre ng laro nitong si Chris Newsome. Kaya bagay na bagay yan para dito sa katropa. Ang kinakailangan na lamang nila masiguro maging isang 3-team trade dito para maaprobahan ng PBA. Dahil si Chris Newsome ay nandito sa kanilang sister team na Meralco Bolts. Kapag natuloy yung trade na yan, sigurado na magiging maganda ito para sa TNT dahil alam naman natin na isa to si Chris Newsome talaga sa pinakamahusay ng mga players dito sa PBA at sigurado na magiging bagay yung kanyang performance dito para sa TNT Tropang Giga. Kaya nasisiguro natin na talagang magiging okay yan para dito kay Coach Joe Reyes. At hindi sabihin man natin na hindi man makakasama si Newsome dito sa planong Grand Slam ng TNT ngayon. Pero sa mga susunod na season sigurado na magiging mas dominant na sila lalo na pagdating dito sa sabihin na natin pagdagdag ng pagpapalakas dito sa kanilang lineup. Napag-uusapan yung mga nagpapalakas ng lineup itong San Miguel Beer ay isa na dyan at ayon dito sa mga lumalabas na mga reports ngayon, ready na raw na makipag-usap ang San Miguel dito sa bagong PBA team ang Zamboanga Valientes para sa isang posible na usapan pagdating sa pakikipag-trade. Interesado daw ang San Miguel na makuha yung first round draft pick nitong Zamboanga Valientes. Kung inyong magugunita itong Zamboanga Valientes ang bumili dito sa Terra Firma Jeep. Kaya nga ngayon itong San Miguel sila na ang kinakausap para makuha yung draft pick nito. At mukhang desidido ang SMB na talagang ito ay kunin para maging mas malakas yung kanilang lineup. Gusto raw ng San Miguel na next season nasa kanilang draft pick na to para magamit nila pangkuha ng mga matitinding players dito sa liga. Dahil mukhang ang plano ng San Miguel Beer ay palakasin itong kanilang lineup at kumuha ng mga batang players para maipaligid dito kay Junmar Fajardo at CJ Perez. At sa ngayon, yan talaga ang plano ng SMB.
At ang huli nating balita naman ay tungkol dito sa Barangay Ginebra, na ang balita na lumalabas ngayon ay baka daw interesado na kumuha ng mga free agents dito sa PBA para preparasyon dito sa matinding semifinals na laban nila kontra sa San Miguel. Ang pinipili daw ngayon nitong Barangay Ginebra ayon dito sa mga reports ay makuha itong si Tyrus Hill at itong si Nick Demusis. Si Nick Demusis ngayon ay may kontrata sa MPBL pero kumpiyansa itong Barangay Ginebra na kaya naman nilang itong i-buy out. Ibig sabihin, sila na ang sasagot dito sa kontrata ni Nick Demusis na pinirmahan niya sa MPBL at pagkatapos ay i-release siya ng MPBL dito sa Barangay Ginebra. Kapag ito ay natuloy, sigurado na magiging maganda ito para dito sa Gene Kings at alam naman natin na magiging magandang halimbawa talaga para dito sa pag-build up ng Barangay Ginebra yung pagkakuha nila dito kay Nick Demusis kung sakasakali. Kaya nga maraming naniniwala talaga na magiging maganda to para dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali. At ngayon, pwede rin nating madagdag na itong Gene Kings naman talaga ay determinado na sabihin na natin kumuha ng mga players na kakailanganin nila para yung pagcha-champion nila ay magtuloy-tuloy na. Dahil gustong masiguro ni Coach Tim Cone na hindi sila magkakaroon ng mga problema pagdating dito sa sabihin na nating pag-a-adjust ng kanilang roster. Dahil ang gusto ni Coach Tim, maging mas malakas sila para dito sa semis dahil alam nila hindi magiging biro itong labanan nila kontra dito sa San Miguel Beermen. Alam naman natin na itong SMB ay isa doon sa mga pinakamalalakas na teams ngayon at ang gusto nga siguraduhin nitong si Coach Tim Cone ay talagang magagawa nila ng paraan para hindi na sila magkaroon ng problema sa pakikipag-matchup dito kay Junmar Fajardo. Kaya nga sa ngayon itong si Coach Tim Cone matindi yung ginagawang preparasyon para sa bagay na iyan. At ang isa pa nating balita ngayon tungkol dito sa Barangay Ginebra at San Miguel, pareho daw silang interesado na gumawa ng paraan para makaungos dito sa finals. Ang balita natin ay wala namang instruction ng SMC na ipapanalo ang SMB o Ginebra. Basta importante, maglaban talaga sila at yung mananalo dyan, yun ang pipigil dito sa TNT Tropang Giga. Parang yan daw ngayon ang gustong mangyari nitong SMC at kapag yan ay natuloy, talagang magiging matindi yung laban na nagagawin nitong SMC at ng kung sino man yung makakalaban nila itong TNT o ROS. Pero malamang rain or shine daw talaga ang makakalaban nitong o rather malamang TNT raw talaga makaabot sa finals base sa pag-analyze ng mga insiders at basketball analysts. Kaya nga nagpe-prepare na talaga ang SMB dahil ayaw nila magkaroon ng Grand Slam itong TNT Tropang Giga dahil syempre magiging malaking dagok yan para dito sa SMC lalo na dito kay Francis Chua na sobrang pagpapalakas ang ginagawa dito sa San Miguel at sa Barangay Ginebra. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Rosales at Espejo family, kay Anthony Alon, kay Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Enju, Michael D, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman at sa iba pa natin ng mga regular na mga viewer.